GMRC 4, Quarter 2, Week 4. Kahalagahan ng pananampalataya sa pamilyang Filipino. Mga aral ng pananampalataya sa buhay pamilya. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya sa pamilyang Filipino at mga aral ng pananampalataya sa buhay pamilya. Mga layunin. Una, nakapagpapahayag ng iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya. Pangalawa, nakapagsusuri na ang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya bilang gabay sa mga sitwasyon sa pamilya ay tungo sa malugod na pamumuhay. Pangatlo, naisa sa kilos ang iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya. Unang araw. Maikling balik-aral. Ang komunikasyon sa pamilya. Tignan natin kung maaalala ninyo ang mahalagang aral ukol sa pagpapanatili ng mabuting komunikasyon sa pamilya. Paano to? Sabihin kung ano dapat ang sasabihin para sa magandang komunikasyon sa pamilya. Sitwasyon. Sabado noon at walang klase pero may importanteng ginawa ang nanay. Bago ito umalis, mahigpit itong nagbilin na maglinis muna. Pagkatapos maglinis, pwede nang maglaro buong araw. Pagod ang nanay nang dumating ng gabing iyon. Sinabi niya, "Ako ay pagod na pagod. Masakit makita na binaliwala ninyo ang aking bilin. Hindi man lang kayo naglinis. Pwede bang huminto na kayo sa paglalaro at magligpit ng mga nakakalat na gamit?" Paano ninyo sasagutin ang inyong nanay na nasasaalang-alang? Ang una, kanyang salaysay. Pangalawa, damdamin. Pangatlo, ang inyong kakulangan. At pang-apat, kanyang pakiusap. Gumamit ng angkop na mga salita para mapanatili ang mabuting komunikasyon sa ganitong sitwasyon. Narito ang pwedeng maging sagot. Una, nanay, sinasabi po ninyo na pagod kayo at nasaktan sa aming ginawa. Pangalawa, nauunawaan po namin kung bakit kayo nasaktan at nagalit. Pangatlo, ipagpaumanhin po ninyo ang aming pagpabaya. At pang-apat, opo nanay, magliligpit po kami. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin.
Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ang pamilya. Maaari mo bang ilarawan at ibahagi ang kadalasang ginagawa ninyo magkakasama ng inyong pamilya? Pagsusuri. Una, paano mo ilalarawan ang iyong pamilya? Pangalawa, ano-ano ang kadalasang ginagawa ng iyong pamilya nang sama-sama? Pangatlo, may mga ginagawa din ba ang inyong pamilya na mga gawaing kaugnay ng pananampalataya? Ibahagi ang mga ito. Ngunit, ano nga ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay kaugnayan natin sa Diyos. Nakikita ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa mga nilikha niya para sa atin. Minarapat ng Diyos na tayo ay lumaki sa isang pamilya na mag-aaruga at magmamahal sa atin. Nararamdaman natin ang pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga magulang at kapatid. Ang masasarap at masustansyang pagkain ay galing sa likha ng Diyos. Gayon din ang iba-ibang tunog na ating naririnig. Nakikita din ang kagandaang loob ng Diyos para sa atin sa magagandang tanawin. Kung ating pagtutuunan ng pansin ang kanyang mga gawa, makikilala natin na ang Diyos ay mabuti, mapagmahal, mapagbigay, at mapagpatawad. Ikalawang araw. Unang aralin, kahalagahan ng pananampalataya sa pamilya. Pananampalataya at gawa ng pamilya. Sa simula ng pag-aaral sa paksang kasalukuyan, na pagtuunan natin ng pansin ang ating pamilya. Ang pamilya ang itinakdang paraan para mapanganak at lumaki ang isang bata. Ang pamilya ang nag-aaruga, nagmamahal at gumagabay sa paglaki ng isang bata. Ating talakayin ngayon ang epekto at aral ng pananampalataya sa buhay pamilya. Maaari mo bang sagutin? Una, may nakikita ba kayong mabuting epekto ng pananampalataya sa inyong pamilya? Ano-ano ang mga ito? Pangalawa,
May mga aral ba ang pananampalataya na itinuro o pinapayo sa inyo ng inyong mga magulang o lolo at lola? O di kaya ay mga pinagbabawal na gawin sa inyong pamilya dahil sa aral ng pananampalataya? Narito ang mga halimbawa. Kinaugalian na namin na kumain ng sabay-sabay tuwing hapunan. Nagsisimba kami tuwing linggo ng sama-sama at pagkatapos ay kakain sa labas. Unang gawang aralin, mga mabubuting bunga ng pananampalataya. Piliin at lagyan ng check ang mabubuting bunga ng pananampalataya sa buhay ng isang tao at sa pamilya. At ekisan ang hindi mabubuting bunga nito. Una, nagiging mapagmalaki tayo dahil sa alam na ang tama. Ito ba ay check o X? Magaling, ito ay X. Pangalawa, nagiging mapagkumbaba dahil nalalaman ang mga kahinaan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangatlo, nagkakaroon ng pag-asa dahil sa katiyakang may sumusubaybay at nagmamahal. Ito ba ay check o X? Mahusay, ito ay check. Pang-apat, mas natutuhan na maging mapagpatawad. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-lima, may lakas ng loob dahil may nasasandigan at mahihinga ng tulong. Ito ba ay check o X? Napakagaling! Ito ay check. Pang-anim, walang mapanindigan at mapagbatayan sa pagdedesisyon kung ano ang tama. Ito ba ay check o X? Mahusay! Ito ay X. Pang-pito, malayang gumawa sa gusto dahil walang pumipigil kahit ano ang gawin. Ito ba ay check o X? Mahusay! Ito ay X. Pang-walo, nahihikayat na magmuni-muni sa sariling gawa. Ito ba ay check o X? Mahusay! Ito ay check. Pang-siyam, may nagpapaalala ng mabubuting aral na dapat gawin. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay check. At pang-sampu, nagsusumikap
na mahalin ang kapwa kagaya ng pagmamahal sa sarili. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay check. Pagtatalakay. Marahil hindi nakikita ng karamihan ang mga magagandang at mabubuting bunga at epekto ng pananampalataya. Karamihan sa mga mabubuting bunga nito ay hindi nakikita ngunit napakahalaga. Halimbawa, matutuwa tayo kapag binigyan tayo ng regalong damit. Pero mas mahalaga ang pagkakaroon ng paninindigan o dunong sa pagpapasiya kaysa sa mga bagay-bagay lang. Ang mga sumusunod ay ang mabubuting epekto o bunga ng pananampalataya sa individual o pamilya. Mga mabubuting epekto o bunga ng pananampalataya sa individual o pamilya. Una, ang pananampalataya ay gumagabay sa atin na bigyan ng pagpapahalaga ang tunay na mahalaga. Napakahalaga ayon sa pananampalataya ng tao ang mapagmahal, mabuti, mapagbigay, mapagkumbaba, mapasalamatin, maunawain. Dahil minarapat ng Diyos na lumaki tayo sa pagmamahal at pag-aaruga ng ating mga magulang. Kalooban niya na pahalagahan natin ang ating pamilya. Mahalin at igalang natin ang ating mga magulang at kapatid. Bawat isa ay mahalaga. Pangalawa, ang pananampalataya ay nagpapabuti sa ating kalooban. Wari bang nagiging buhay sa atin ang kabutihan ng manlilikha kung tayo ay nakikipag-ugnay sa Kanya? Ang Kanyang kabutihan, pagmamahal, ay pumupuno sa ating mga puso. Wala ng galit, inggit, pagmamataas, gahaman sa salapi. Inaalis niya ang hindi maganda sa kalooban natin, kagaya ng galit o pagkainggit. Binibigyan niya tayo ng kakayahan maging mabait, mabuti, at mapagmahal sa mga kasakasama natin araw-araw, ang ating pamilya. Pangatlo, ang pananampalataya ay nagbibigay ng katuturan sa buhay. Ito ang sumasagot sa mga katanungan mula pa sa ating pagkabata. Saan nanggagaling ang buhay? Bakit may nilikha? Sino ang tao? Bakit tayo nandito? Saan patutungo ang namatay? Ano ang mabuting gawin sa buhay? Sabi ng isang sikat na pilosopo, kung may katuturan ang ating buhay, matibay ang ating loob at kaya nating harapin
ang kahit anong pagsubok o hirap. Kaya puno tayo ng pag-asa at may sigla. May lakas tayo sa pagharap ng pagsubok. Pang-apat, ang pananampalataya ay nagbubuklod sa pamilya. Ang sama-samang pagsimba at pagdasal ay nagiging pagkakataon na magkaroon ng masasayang oras at pag-uusap ang pamilya. Nagpapalago ito ng relasyon ng pamilya. Nagbubunga ito ng pagkakaisa, pagtutulungan at malasakit sa isa't isa. Pang-lima, ang pananampalataya ang nagbibigay kahulugan. Sa pang-araw-araw nating ginagawa, ang pananampalataya din ang dahilan at kahulugan sa mga espesyal na okasyon. Halimbawa, ang pagdiwang ng katapusan ng Ramadan ay nagpapayaman sa kahulugan ng buhay ng mga pamilyang Muslim. Ang pananampalataya din ang nagbibigay inspirasyon sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Paano kung walang pananampalataya? Walang kahulugan ang Pasko kung walang tagapagligtas na isinilang. Nagiging mapasalamatin tayo at mapagbigay. Bukas tayo sa mga nangangailangan. Subalit, dapat din nating isaisip na ang pananampalataya ay personal sa isang tao. Ang ating saligang batas ay nagpapatibay na malaya ang bawat Pilipino na magpasya kung anong paniniwala o relihiyon ang kanyang paniniwalaan. Dapat nating kilalanin at igalang ang karapatang ito ng ating kapamilya o kapwa-bata. Basket ng mga bunga ng pananampalatayang kailangan natin. Itala ang mga mabubuting bunga ng pananampalataya na natukoy sa ating talakayan. Piliin dito ang mga katangiang sa palagay mo ay kailangan talaga natin. Gumuhit ng basket o tray na may mga prutas at pangalanan ang bunga ng mga bunga ng pananampalataya na kailangan natin sa buhay. Narito ang mga pwedeng maging mga sagot. Ikatlong araw. Pangalawang aralin, mga aral ng pananampalataya sa buhay pamilya. Mahalaga ang pag-unawa sa mga aral ng pananampalataya sa ating buhay.
Ang pananampalataya ay hindi lamang simpleng paniniwala sa Diyos, kundi ito rin ay naglalaman ng mga tuntunin at gabay sa ating pamumuhay. Hindi natin naiisip ang pangkalahatan. Kaya, kailangan natin ang aral ng pananampalataya dahil ito ay nagsasaalang-alang ng pamanayan at mga nakararami. Ilan sa mga mahalagang aral ng pananampalataya para sa pamilya ay ang mga sumusunod. Una, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Basahin mo ito. Narito ang kasunod. Pangalawa, pagpapahalaga sa pamilya. Basahin mo ito. Pangatlo, pagmamahal at paggalang sa magulang. Basahin mo ito. Pang-apat, pagmamahal at pagpapahalaga sa isa't isa at sa sarili natin. Basahin mo ito. Panglima, pagpapatawad sa isa't isa. Basahin mo ito. Pang-anim, maging mabuti at matulungin. Basahin mo ito. Pang-pito, pagiging mapagpasalamat. Basahin mo ito. Ang pagsunod sa mga aral pananampalataya ukol sa pamilya ang magpapatibay ng pagmamahalan
at magpapatatag ng pagkakabuklod ng ating pamilya. Kung ating itong pakatatandaan at isabuhay, magiging maligaya at matiwasay ang ating buhay pamilya. Ang aral ng pananampalataya ni Lolo Jose. Paano to? Gawin itong gawain ng dalawahan. Sagutin ang unang tanong at isaad ang aral na naaalala ukol sa pananampalataya. Para sa unang bilang, alin sa 7 aral ng pananampalataya ang hindi ninyo naririnig o napangaral sa inyo? O di kaya ay hindi nabanggit sa inyong pamilya? Pangalawa, alalahanin ang aral ng pananampalataya o ukol sa pananampalataya na madalas ipaalala sa inyong pamilya. Isulat bilang payo, slogan o kasabihan at kung sino ang napangaral nito. Paglalapat. Maganda ba o pangit? Panuto. Sa gawaing aral na ito, susurin mo kung maganda o pangit ang impluwensya ng paniniwala mo sa iyong pakikitungo sa iba, lalo na sa naiiba ang paniniwala sa iyo. Isulat ang M kung maganda at DM kung hindi maganda ang pangungusap para sa iyo. Una, ang pagpapakumbaba ay mahalagang aral sa aking pananampalataya. Ito ba ay M o DM? Tama, ito ay M. Pangalawa, ang aking paniniwala ang nagtutulak sa akin na gumawa ng mabuti. Ito ba ay M o DM? Mahusay! Ito ay M. Pangatlo, ang pagmamahal ay para lamang sa kasama mo sa pananampalataya. Ito ba ay M o DM? Magaling! Ito ay DM. Pang-apat, ako dapat ang nasusunod at parating nagsasalita. Ito ba ay M o DM? Magaling! Ito ay DM. Pang-5, ang kanyang paniniwala ang nagbigay daan upang makita niya ang kanyang pagkakamali. Ito ba ay M o DM? Mahusay! Ito ay M. Pang-6, ang pagpapatawad ay aral sa aking pananampalataya. Ito ba ay M o DM? Mahusay! Ito ay M. Pang-7, tagasunod lang kami ng pananampalataya kaya bawal sa amin magtanong. Ito ba ay M o DM? Tama! Ito ay DM.
Pangwalo, hindi ako dapat makinig sa hindi namin kasama sa kapanalig. Ito ba ay M o DM? Magaling, ito ay DM. Pangsyam, wala kahit anumang pagkakamali ang aming pag-unawa sa pananampalataya. Ito ba ay M o DM? Mahusay, ito ay DM. Pang-10, dapat igalang at mahalin kahit hindi kasama sa pananampalataya. Ito ba ay M o DM? Napakagaling! Ito ay M. Ika-4 na araw. Ang pangaral ng pananampalataya para sa pamilya ko. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagsusulit. Kabilin-bilinan ni Ma'am. Mga 1 linggo o 1 buwan mula ngayon, baka makalimutan mo na ang natutuhan mo sa 2 linggong nakalipas. Kaya isinulat na ang mga tagubilin para sa araling ito. Punan ang mga puwang sa sulat sa ibaba ayon sa ating natutunan sa natapos at nakalipas na 2 linggo. Isinulat noong ika-1 ng Nobyembre 2023. Mahal kong mag-aaral, na pag-aralan natin na nagbubunga ng magagandang katangian at aral ang pananampalataya. Huwag mo itong kakalimutan. Alalahanin ito sa pagtukoy ng magaganda at mabubuting bunga ng pananampalataya na inilalarawan sa ibaba sa pamamagitan ng pagpuno sa mga kulang na letra. Una, ang katangiang ito ay makikita sa pagyakap, paghalik, at pagtulong sa kasapi sa pamilya. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay mapagmahal. Pangalawa, makikita ito sa magagandang salita at kilos. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Ito ay mabait. Pangatlo, makikita ang katangiang ito sa panahon ng pagsubok. Hindi madaling manghina, bagkus may lakas sa pagharap ng problema sa buhay. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Ito ay matibay ang loob.
Pang-apat, hindi mahirap ang mga gawain sa kung ang mga kasapi ay may ganitong katangian. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Ito ay pagtutulungan. Pang-lima, madaling maayos ang di pagkakaunawaan kung ang katangiang ito ay nasa atin. Ano ang tamang sagot? Magaling. Ito ay mapagkumbaba. Ngayon ay subukan mo itong basahin at sagutin. Sagutin na natin. Mapapasa iyo ang mga katangiang ito kung susundin mo ang ilang napakahalagang aral ng pananampalataya. Isa dito ay ang tagubilin na dapat nating mahalin ang Diyos at ang ating kapwa. Aral din ng ating pananampalataya ang paggalang sa magulang, ang pagmamahal sa ating pamilya ay aral na hindi natin dapat kalimutan dahil sila ang kasakasama natin araw-araw. Basahin mo ito at sagutin. Sagutin na natin. At dahil tinatamo natin ang pagpapala ng Diyos at tulong ng kapwa natin sa araw-araw, nararapat lamang na tayo ay maging mapagpasalamat. Ibig sabihin, nararamdaman at kinikilala natin ang biyayang natatanggap natin galing man sa manlilikha o sa kapwa natin. Ituloy natin. Kapag isabuhay natin ang aral ng pananampalataya, bubunga ito ng pagpapala para sa iba at para sa sarili. Mahal kita. Patuloy kang pagpapalain ng Diyos sa pagsunod mo sa kanyang mga aral. Ang iyong guro. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya sa pamilyang Filipino at mga aral ng pananampalataya sa buhay pamilya. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.